You're watching Destiny Church. Live your call, fulfill your destiny. Ako nga po pala si Pastor Naniel. To those watching us online, good morning din sa inyo. Happy New Year sa inyo, sa kung saan man kayo, sa inyong tahanan, o saan man kayo ng mga nagbabakasyon. At again, we don't have any specific kids ministry ngayon. Pero I'd still like to pray for the kids. So if we can have the kids here sa harapan po, and let's be praying for the children, lalo na yung mga may babies pa. Ayun. Sige, dali natin sila rito. Ayun, baby. Sa subtopic natin kasi ngayon na baby. Alright, sige. Harap tayo doon, kids. Sige, let's be extending our hands sa mga bata na to, sa mga anak na to. Yes, Lord, Lord, we thank you, God, for this morning. We thank you, Lord, for these children, O God, Lord, yung mga babies pa, Panginoon. We thank you, Lord, for them, O God, Lord. We thank you, Lord, for the parents na dinala sila rito, Panginoon. Alam namin, Panginoon, children are very precious to you, O God, Lord. And right now, Panginoon, we lift up to you all these children, O God, Lord. We pray, Lord, for your blessing, O God. We pray, Lord, for your presence, O God, Lord, sa kanila, Panginoon. Sa kanilang, even the parents, O God, Lord, nasasama sa kanila, Panginoon, upang, O God, Lord, mapakinggan ang iyong mensahe para sa aming lahat. Lord, again, O God, Lord, we thank you, Lord. Bless these children, O God, Lord. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, sige. Palakpakan muli natin ang ating mga kids. Alright. Okay, so, once again, good morning. Do we have any first-timers? Yung nakakasama natin ngayong umagang, for the very, very first time sa umagang ito. Kung kayo po yan, pakikaway lang po sa akin para po ma-acknowledge ko kayo. Yun! Sige, come on, Destiny. Yun pa, meron pa tayo. Palakpakan po natin sila. Okay, yes. Good morning sa inyo. Thank you for joining us. Salamat po sa pagsama nyo sa amin sa umagang ito sa Destiny Church. Okay, so marahil, first time na, marami sa atin first time dito sa lugar na to. Kasi usually dito sa Destiny North na tinatawag namin, doon po kami sa Asian Institute of Tourism. Doon po sa kabilang side ng Commonwealth. Malapit lang naman dito, pero sa kabila po siya ng Commonwealth. Pero dito, ito first time ko rito sa Jimenez Gallery. Okay, so kayo po sa ating mga first timers, maraming salamat for joining us. And I believe, hindi po aksidente na nandito kayo. Alam ko, meron po kayong hinahanap-hanap at dinala kayo rito ng ating Panginoon. Papakilala ko lang po ang ating simbahan, ang ating church. We call ourselves Destiny. And maaaring bang, bakit nga ba Destiny? Dinami-dami ng mga magiging pangalan ng isang church. Bakit ba Destiny? Well, first of all, we believe in that word. Lahat po tayo meron pong itinalagang destiny, kinabukasan, or destinasyon ng ating buhay, ang ating Panginoon. Naniniwala po kami sa Jeremiah 29:11. Yan po ang main key verse ng destiny. Jeremiah 29:11, if you could flash that. Ano bang sinasabi ng Jeremiah 29:11? If you could have it flash sa screen. Yan, sinasabi diyan. Sa NIV version, sabi dito, "For I know the plans I have for you, declares the Lord." Marami tayong pinagdaanan itong iiwanan nating taong 2023. But again, patuloy po ang plano ng ating Panginoon. Plano. Yun sinasabi niyan. To prosper you. To prosper us. Not to harm us. Plans. Mga plano po na para bigyan tayo ng pag-asa. Yung napakahalagang terminology po. Napakahalagang term. Pag-asa. Hope. And a future. Isang magandang kinabukasan. Alam mo tayo, lahat po tayo time-bound. Okay? Lahat tayo ang oras natin. It's moving forward. Yung time po na tatapos na, yung bawat minuto, oras, panahon ng 2023, nakaraan na po yun. At lahat po tayo, binubuksan po ng ating Panginoon, panibagong yugto ng ating buhay. Okay, at I pray na magiging punong-puno ito ng pag-asa. I don't know what happened to you for 2023. Maraming tayong mga pagsusubok na dinaanan. And I pray marami rin doon victory sa buhay natin. But then again, comes 2024. Yan po, napakagandang plano. Patuloy po na nagbibigay ng plano ang ating Panginoon. Kailangan lang po natin mamaya
Bibigyan ko kayo ng tips para malaman natin ang plano ng ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. Amen? Sige, let's pray bago tayo tumungo sa salita ng ating Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y tumayo. Maganda kasi tayo nakatayo sa harapan ng ating Panginoon. Yes, Lord. Sige, handa natin ang ating mga puso. Aming Panginoong Diyos Ama sa langit, na makapangyarihan sa lahat. Isang Diyos na patuloy na nagmamahal sa amin. Kami po ay dumudulog sa iyong harapan. Aming Panginoon, aming Ama. Sa aming pagdulog, O God, Lord, kami lumalapit na may pakumbaba. Kami nagpapakumbaba sa iyong harapan, aming Diyos. Sa oras na ito, Panginoon, tulungan mo kami. Gabayan mo kami, Panginoon. Lukuban mo kami ng iyong Santong Espiritu, Panginoon. Pagkat, Lord, without you, without your presence, without the Holy Spirit in us, O God, we are nothing, Panginoon. Wala kami. Hindi namin maintindihan, Lord, ang iyong salita para sa umagang ito, para sa aming lahat. Kaya, Lord, I pray, Lord, for your anointing, O God, Lord. Let your Holy Spirit rest upon us all, O God. Lord, anuman laman ang puso ng bawat isa, I pray, O God, Lord, mangibabaw, Panginoon, ang iyong presensya, ang iyong Santong Espiritu, Panginoon, na magbubukas ng aming kaisipan, Panginoon, ng aming pandinig sa iyong salita. More so, Panginoon, ang aming puso. O God, Lord, I pray, O God, Lord, that as you search the hearts of each one, Panginoon, prepare our hearts, O God, Lord. Anumang katigasan, Panginoon, ng aming puso, O God, Lord, any sin, Panginoon, anumang kasalanan, kami, Lord, ay humingi ng kapatawaran, O God, Lord. And let your Holy Spirit just cleanse us, O God, Lord. Linisin kami, Panginoon, ng iyong Santong Espiritu, Panginoon, even by the blood of our Lord Jesus, O God, Lord. Purify us, O God, Lord. Make us worthy in your presence, O God. In the name of Jesus, O God, Lord. Lord, this time is yours. Lord, manguna ka, Panginoon, O God. I pray, O God, Lord, alisin mo anumang worries sa aming kaisipan, Panginoon. Anything, O God, Lord, that will, O God, Lord, hinder your word from being, O God, Lord, understood by our finite minds, O God. O God, Lord, let your Holy Spirit just, O God, Lord, open our hearts, open our minds to you, O God. In the name of Jesus. And even, O God, Lord, we thank you, Lord, for the grace that we are here, O God. Maring, Lord, marami sa amin ay busy ngayon. Marami ay nasa bakasyon pa, Panginoon. Pero I pray, O God, Lord, wherever we are, O God, Lord, sa mga nanonood online, let your presence be with us, O God, Lord. Your sweet, sweet, and holy presence, O God. In the name of Jesus, O God, Lord. Lord, have your way in us, O God, Lord. Ikaw, Lord, ang manguna, Panginoon, sa oras na to, O God, Lord. This time is yours, O God, Lord. So we commit everything into your hands, O God, Lord. Lord, we thank you and we love you, O Lord. In Jesus' mighty name we pray. And everyone say, Amen and Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Parang hindi kayo masaya. Pinapalakpakan po natin ang ating Panginoon. Hindi po ako ang ating Panginoon. Okay, hallelujah. Sige po, makakaupo na po tayo. Alright. So if you have your Bibles with you, buksan po natin ang ating mga Bibles, or ipa-flash din naman yan, sa Isaiah 9. Verse 6. Ito po yung verses natin for the past few Sundays yata, if I'm not mistaken. Isaiah 9:6. And let me read sa NIV. Sabi dito, for a child is born to us. Sabi mo, to us. Yun, para sa atin. For a child is born to us. A son is given to us. The government will rest on his shoulders, and he will be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. Basahin po natin sa wika natin. Okay, sabi po rito, sapagkat sa atin, yun tandaan mo, sabi mo sa katabi mo, para sa atin. Sa kabila, atin to. Okay, sapagkat sa atin ay ipinanganak ang isang bata. Sa atin ay ibinigay ang isang anak na lalaki. At ang pamamahala ay maaatang sa kanyang balikat. At ang kanyang pangalan ay tatawaging kamanghamanghang tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, prinsipe ng kapayapaan. Hallelujah. Napakaganda pong basahin sa iba-ibang version. Basahin ko rin po sa message, the message. Sige, ito. Same verse, Isaiah 9:6, sabi dito, for a child has been born for us. Wow, hallelujah. Okay, walang iba. Kung yung bata lang yan, yung ating
isang sanggol na pinangalan ng ating Panginoong Jesus. Para po kanino? Hindi po sa mga hayop, hindi po sa mga puno, sa iba pang pero for us, sa atin. The gift of a son, for us. Yun po patuloy na sinasabi ng ating Panginoong Ama. Ibinagay ko ang aking anak para sa inyo, para sa atin. He'll take over the running of the world. Yun, napakaganda. He'll take over. Siya po ang mangunguna. Ibig sabihin niya, running of the world. Sinong nasa world? Tayo po. He'll take over the running of your life. He will govern your life. Yan po, mangunguna siya sa buhay natin. His names, yun po, mga iba-ibang pangalan ng ating Panginoon. Amazing Counselor, Strong God. Okay, tanggapin natin, Strong God. Eternal Father, Prince of Wholeness. Magiging buo tayo Minsan kasi wasak-wasak tayo, basag ang buhay natin. Pero binubuo po ng ating Panginoon. Basahin ko sa The Voice. Sabi dito, hope of all hopes. Wow. Pag-asa ng mga pag-asa. Dream of our dreams. A child is born. Sweet breath. Wow. A son is given to us. A living gift. Yan po ang napakaganda kung hindi ka man nakatanggap ng regalo during this season. Ito po ang napakagandang regalo para sa ating lahat. A living gift. Our Lord Jesus Christ. And even now with tiny features and dewy hair. Yun na yung isang sanggol. He is great. The power of leadership and the weight of authority will rest on His shoulders. His name will know in many ways. He will be called Wonderful Counselor. Kailangan natin ng tagapayo Kailangan natin ng guide. Okay, as we come into the new year. To 2024, ano bang haharapin ko sa taong ito? Ganun pa rin ba? Puro problema? Okay? Kailangan natin tawagin ng ating counselor, ating tagapayo. Our wonderful counselor. He is mighty. Okay? Kung ikaw ay nangihina, huhugot po tayo ng ating lakas sa ating Panginoon. Because He is a mighty God. He is a dear Father, everlasting, ever-present, never failing. Okay? Kung ang ama mo, palaging wala sa inyo. Okay? O nandun nga, pero hindi ginagampanan ng kanyang pagiging ama. Meron po tayong ama sa langit. Meron po tayong ama sa katawan ng ating Panginoong Jesus. He is an everlasting Father, ever present, andyan siya palagi. Okay, never failing, hindi siya magkukulang sa atin. Master of wholeness, ito sinabi ulit, buo. Kasi kalimitan nga tayo basag, wasak. Pero binubuo tayo muli ng ating Panginoon. He is the Prince of Peace. Ngayon, maraming babagabag sa atin, bumabagabag sa ating puso, sa ating buhay. Amen? Sino sa inyo, wala kang problema? Pasambahin ka namin. Pero yun puno tayo ng mga pagsusubok sa buhay. Yun, unang-unang napapawi sa ating puso ay yung kapayapaan Palagi tayong alala, busy Wala tayong iniisip. Okay, pero nandun nga ang ating Panginoong Jesus. He came to give us peace, kapayapaan. Okay, so, yun nga for many days na, we've been through this, okay? We have learned about who our God is. Yun nga, through those different names na mention dito sa Isaiah 9. Pero this morning, as we close the Christmas message, the Christmas season, let me encourage everyone. Nais ko po kayong bigyan ng isang nakakagandang kumbaga, paghahanda. A word from our Lord para talagang i-prepare tayo for the coming year. In a few hours, magiging bago na po. Sino pa sa inyo gumagamit ng kalendaryo? Tatanggalin niyo na yung 2023 calendar niyo or sa inyong mga gadgets, automatic na yan. 2024. Wow, bagong taon. Okay? So let me encourage everyone in the Word to help us to start, even to navigate the coming year. Okay? Sandali lang Iba po talaga yung kakaedad ka na Madaling matuyo ang ko Okay. So as we have heard in many messages ng ating Sunday services, lalong-lalo na ngayon, Christmas is seeing the birth. Nalaman natin the birth of our Lord Jesus.
Okay, the most wonderful gift to mankind. Sa ating lahat. Jesus came into this broken world as an infant, as a baby. Wow, di ba? Napakaiba po pagka may baby di ba? Parang bago. Yun po pinagkakaloob ng having a baby. Sino sa inyo, mga parents dyan, di ba? Sila brother, tsaka sister. Okay, lalo na yung mga grandparents, si lolo't lola, bago. Di ba? Kasi tapos na silang palakihin yung mga anak nila. Pero ngayon may bago. Baby, yun ang sino sa inyo, dumating, di ba, maski, di ba, kapatid mo, babying anak. Di ba, iba yun pag minuwi na sa bahay niyo, wow, di ba? Ibang feeling Amen? Kalagay ko kaya, our Lord Jesus came into this world as an infant, as a baby. Iba talaga yung iba yung pag dumating na si Lord Jesus na mama na, balbas. Parang pero pag baby, di ba, wow, iba woo! Diba, ibang pakiramdam, it is truly life-changing Iba yung experience di ba? Okay? I hope na sa mga, lalo na ngayon, may mga bagong baby, mga bagong apo, iba yung pakiramdam talaga di ba? Kakaiba ang pakiramdam na merong baby. Okay? There is pure joy. Okay? Marami nga po mga ina. Okay? Pinagdaanan yung pagluluwal. Okay, ng baby. Pero, hirap nun Okay? Si Mrs. nakita ko yan. 4 ang anak namin. 4 siyang, wow, talagang hirap. Mga anak. Diba? Alright, pero pagka yung nakita mo na yung baby, lalo na yung ipinatong sa iyo. Ikaw bilang ina, iba nalilimutan mo na yung pain, yung sakit, paghihirap ng panganganak diba? At ikaw bilang ama, ako nga, yung first time na nakita ko yung mga baby na, yung panganay namin, lahat yung 4 na ako nanonood lang doon sa, sa infirm, saan tawag doon? Pinagano sa mga baby. Doon, merong glass window. Oo, saan yung akin dyan? Pagkakamukha yung mga baby. Di ba? Sino dyan yung, sino dyan si Jazz? Sino yung panganay ko dyan? Iba so, meron tayong ibang high level of energy driven by the excitement of finally having a baby. Yung nga, itong nakaraang gathering namin as a family, parang reunion namin. Iba yung kung kami lang magkakapatid, mga sister-in-law ko, tapos andun yung mother ko. Iba pero pag yung may babing dinala, wow, di ba? Iba yung joy talaga Lahat na ang nakatuon yung pansin doon sa baby, yung isang anak nung, lolo na rin po ako, pero hindi po sa akin. Hindi pa kami lolo't lola ni Pastora Marlene. Pero through one of my brothers, okay, una-una silang nagkaroon kasi nag-asawa Kaya they have their own, ngayon, nakikiapo na lang ako nakikiapo. Okay? Pero iba Yun yung si Anya. Okay, nasa sa amin siya dito. Meron pa kaming isa pang apo from another of my mga nephews. Dinala naman niya sa in-laws niya sa Bicol. Diba? Para magbigay ng kakaibang joy doon Kami nga lang, wow, iba talaga yung may baby kasama nyo in your family gatherings, di ba? So, ganun din po. Ang natin it's the most wonderful time of the year na tawag natin ang Christmas. Pero unfortunately, Christmas may not be the most wonderful time of the year to some of us. Bakit? Meron kasi naka-experience ng tinatawag natin dagok ng buhay. Diba? Merong mga nawala ng miyembro ng family, may pumanaw, napakasakit. Kaya you may not feel that's wonderful time of the year. Parang hindi mo ma-enjoy. Ganun nga ba? Maring nag-fail ka sa iyong career. Fail sa business. Hindi ka pumasay sa isang exam. Diba? You're expecting it, pero again, yung failure na yun, nasa isipan mo. Kaya marahil you didn't enjoy this season. Okay? Sa school mo, pumapalpak ka. Sa pamilya nyo, may awayan pa rin, may hindi may pagkakaunawaan. You might have experienced breakup. Diba? Or sa atin lang, if you're a leader, or kasama mo sa church na wala na sa life group nyo, or hindi na umattend ng church. Napakalaking mga sa buhay. Mga dagok na masasabi natin.
mga failures, ika nga eh. Okay, there could be many reasons why many may not have enjoyed this year at all. But, ito lang masasabi ko sa inyo, we have received a wonderful message. Sabi yun, for a child has been born. A child is born. Kasi napakaganda sa NIV kasi is born. Nangyari na pero patuloy. Is born. It is being born in us. Patuloy na may pinapanganak sa atin ng ating Panginoon. Pinapanganak si Jesus sa ating buhay, sa ating puso. Yan po napakagandang message ng Christmas eh. Nandito. Okay, giving us renewal in our strength. Renewal in our hope. Diba? Darating ang bagong taon, I pray na hindi ka malungkot pa rin. Hindi mo dadalhin yung lungkot, yung kapalpakan nung itong aalis na taon. Taon na iiwanan natin. Okay, a child has been born to us. Jesus, gift of a son for us, para sa atin. Emmanuel, di ba? God with us. Kasama natin ang Diyos. Kaya ngayon Jesus is continuously birthed. Patuloy na ipinapanganak sa ating puso, sa ating buhay. Kaya nga, is born. At yun nga, makita mo yung sanggol, isang sanggol. Baka nang pinapakita sa iyo, may bago. Yan po, pinapakita ng isang sanggol eh. Meron ng bago. Diba? Bago. Kung ikaw doon, kumisa nga, medyo nakakalungkot, naran mo, tumatanda na talaga ako. Ngayon nga, naisip ko, may apo na ako. Maraming hindi sa mga anak ko, pero sa mga kapatid ko, may apo na rin ako eh. Tumatanda. Time is moving ahead of us. Pero the new year is a time for fresh starts and new beginnings. Sabi mo, fresh start and new beginning. Bago, a fresh, a new beginning. A time to let go of what's behind you and press into the hope for what lies ahead. Okay, iiwanan na natin mga kapatid ang 2023 at naandito na ang 2024. Mga ilang oras na lang. Amen? Kaya nga, I have entitled this message as Jesus, our new beginning. Sabi mo, Jesus, our new beginning. Yan. Napakahalaga po na makita natin, kasama natin ang ating Panginoon. Okay? Sa bawat yugto, sa bawat season ng ating buhay. Okay? Never for a moment na tayo iniwan po ng ating Panginoon. Kaya, a child is born. Patuloy. Kung ikaw ay nakakalimot, ginagawa ng ating Panginoon, mabuhay muli ang ating Panginoon sa ating puso. Ngayon ko talaga nararamdaman. Dati, pag nagpipreach naman ako, nagpipreach ako, hindi naman ako natutuyo ng talagang nagkakaedad na. Okay, so, paano nga ba? Paano ba sa Jewish tradition, lahat naman tayo, paano ba nagkaroon ng New Year? Let's say, saan ipinanganak po ang ating Panginoon? Sa Jewish tradition. Yung start po ng Jewish New Year ay traditionally celebrated September, October. So kung sa totoo lang, kung tayo mga Hudyo, na-celebrate na po natin ang New Year, September, October. Pero tayo, December, di ba? Ang tawag po nila sa kanilang New Year ay Rosh Hashanah. Rosh Hashanah. Okay, literally, ibig sabihin to, head of the year. Yun na, simula. Simula ng taon. Okay, Rosh Hashanah also marks the beginning ng days of awe. Okay, ganyan po sa mga Hudyo. Days of awe, a 10-day period of repentance and reflection. Okay, kaya po tayo naman dito sa Destiny, we will have our time of repentance and reflection din. Masasabi natin, more so on reflection, on hearing God sa ating pong Week of Fire. Okay, next month, January 2024, sisimulan po natin ang ating taon na Week of Fire. Okay, sino sa inyo nakadaan na sa Week of Fire? Okay, napakahalaga po nun. Dadaan tayo sa prayer and fasting, just talagang listening sa ating Panginoon, kung anong mensahe niya. Okay, maaaring hindi po natin celebrate ang New Year, katulad po ng
sa Bible sa mga Hudyo. Pero napakahalaga po rin po ng it's a significant time para sa ating naniniwala sa ating Panginoong Hesus. Ang start po ng isang bagong taon. The Bible, God's Word, is full of verses that encourage us to look ahead to the coming year with hope. Sabihin mo, hope. Yan. Number 1, the Bible reminds us to put our hope in God. Put our hope in God. Tayo po'y magtiwala sa ating Panginoon. Bigay natin ang ating pag-asa. Makita natin ang ating pag-asa sa ating Panginoong Hesus. Kaya nga po siya dumating. Yun iiwanan natin to December. Naalala natin, our Lord Jesus Christ was born. Pero ngayon, sinasabi po rin sa verse, is born, patuloy. Nangyari na po yung unang pagkakataon na ipinanganak ang ating Panginoong Hesus dito sa mundong ibabaw. Pero in the Spirit, patuloy po siyang ipinapanganak sa atin. Bago. Okay? They are new every morning. Diba? Tuloy po na sinabi sa Lamentations. God is new every morning. Sabi po sa Psalms 33 verse 20 to 22, we put our hope in the Lord. He is our protector and our help. Yun Okay, kung hindi mo parang hindi po tapos ang 2023 mo, meron ka pang kailangan tapusin, hindi pa tapos yung plano mo. Sorry kapatid, pero nandito na ang 2024. At ngayon siguro mas maigting na pagtawag sa ating Panginoon. Na maalaman mo ngayon, we put our hope in the Lord. He is our protector and our help. Wow. We are glad because of Him. We trust in His holy name. Magtiwala tayo. May your constant love be with us, Lord, as we put our hope in you. Okay, tanda mo itong verse na ito, napakahalaga na ito para ibigay mo yung pag-asa sa ating Panginoon, sa kamay ng ating Panginoon who is in control of everything. He is sovereign. Okay, lahat po ay tinatalaga ng ating Panginoon. Okay, number 2, the Bible tells us, God's Word tells us to let go of the past. Okay, mga kapatid, matatapos na po ang 2023, mga ilang oras na lang. Tapusin na po natin. Okay, tapos na. Labi dito, let go of the past. In Isaiah 43 verses 18 to 19. Forget the former things. Do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Wow. Sinasabi po yan ng ating Panginoon sa lahat, sa atin. May ginagawa siyang bago. Kalimutan mo na yung nakaraan. Forget the former things. Kung ano mga tagumpay doon, ano mga kapalpakan, kalimutan mo na kapatid. Goodbye 2023. Welcome 2024 with new hope. Okay? Number 3, the Bible tells us to live with hope. Mabuhay tayo ng mayroong pag-asa palagi. Amen? Live with hope for the coming new year, the future with renewed strength. With hope in Jesus. Okay, maaari sabi sa inyo mga yun, medyo pagod ka na, Lord, pagod na ako Yan ba ang haharapin mong 2024? Pagod ka pa rin? No, sabi dito, with renewed strength. In Isaiah 40 verses 31, but they who wait for the Lord shall renew their strength. Okay, maghintay tayo, okay, kumikilos ang Panginoon. They shall mount up with wings like eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Okay? Hindi ka manghihina, hindi ka manglulupaypay. Find your strength in our Lord. In Jeremiah 29:11, yung main verse natin, for I know the plans I have for you. Tandaan mo kapatid, may plano ang ating Panginoon para sa bawat isa sa atin. May plano siya sa atin as a church, pero more so our God is a very personal God and He has specific plans for you. Okay? For I know the plans I have for you. Hindi naman sinabi niyang, I have plans for the church. No, for you. Sabi mo, for me. Angkinin mo yan. May word si Lord, may plano si Lord sa bawat isa sa atin. Okay? Yan sinasabi ng ating Panginoon, plans to prosper you, not to harm you, plans to give you hope and a future. Palagi, mawalan ka na ng mawalan ka na ng lahat, wag lang pag-asa. Diba? Yun ang napakalagi.
Mawalan ka na ng mga material things. Pero huwag ka mawawalan ng pag-asa, kapatid. Yun ang sinasabi ng ating Panginoon. So as we bid goodbye to 2023 and welcome the new year, ito, let go of the past and look forward with hope to the new year. Look forward with hope. Okay? In Isaiah 43, 18 to 19 nga eh. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Okay, new thing. Hindi man natin naramdaman o nakikita. Pero right here, right now, this is a new thing. Okay? Sino sa inyo first time dito? Almost lahat sa atin. Mga SODs ginagamit to. So yung mga students siguro alam nila. Pero sa atin mo, so bago dito sa lugar na to. Okay, hindi man ito magiging permanent place natin for the coming for this coming year. Pero God is always ready. Kumikilos siya palagi. Okay? Who knows? Maring hindi nga tayo nagka-service dito kasi sa Central, ginagamit ngayon ng Metro Manila Film Festival. Okay, yung AIT, yung ating talagang regular place for Sunday service, gusto nun din magbakasyon lahat. Praise God. Thank you, Lord. Binuksan mo itong lugar na to. Amen? Okay, yun lang eh. I am doing a new thing, sabi ni Lord. God does not want you to remain in your hurts, in your failures of the past. God is saying, no to status quo. Ano ba yung status quo? Hindi yung sinasabi, status quo. Status quo. Meron ba tayo, nakalagay ba dyan yung word na status quo? Ano ba yung status quo? Okay, status quo is the current state of things. The way things are now. Ito yung status quo. Inyo, nandito kayo ngayon. Kung ano mang pinagdadaanan mo, anong estado mo sa buhay, yun ang status quo. The way things are. Yung kinalalagyan mo ngayon. Yung sitwasyon mo ngayon. I don't know what you're going through, yung situation mo, pero sabi ni Lord, no to status quo. Ayaw ni Lord na mananatili ka lang dyan. Yung status mo, yung both your victories and failures. Pero nais ni Lord, mas gumanda pa ang buhay mo. Okay, kung sabi mong successful ka ngayon, more successes. Glory to glory. Victory to victory. Yan po ang nais ng ating Panginoon. Nais ni Lord, umasa, kumapit ka sa Kanya sa kabila ng iyong mga kapalpakan, sa kabila ng iyong mga pagsusubok, sa kabila ng dagok ng buhay. Umasa tayo, kumapit tayo sa Kanya. At palagi Kanyang dadalhin sa isang bagong bagay. Ba? Forget the past. See, I am doing a new thing. Okay. Tingnan natin yung saan pa nagsimula yung mga status ko na yan. Tingnan natin sa early chapters ng Genesis. Sa panahon po ni Adam at ni Eve, nung nasun po sila sa Garden of Eden. Di ba? A perfect relationship with God. Okay. Yung expectation nun, that man would live forevermore in the presence of our God. Ito po yung picture of what humanity could have been. Could have been. Nung hindi pa po pumapasok ang kasalanan. Okay, alam natin, everything that God gave was theirs. Para kay Adam and Eve. Except that they were not to eat from one particular tree, di ba? At alam na nga po natin ang nangyari. Adam and Eve ate the fruit and plunged us into the, masasabi natin, new normal na. Okay? Ano yung new normal na yun na pumasok? A fallen life because of disobedience, because of sin. Yan po ang new normal ng buong mundo. Okay? Nababalot ng kasalanan because of what Adam and Eve did. And so Adam and Eve were kicked out of the garden. Pinalaya sila ng ating Panginoon. Okay? Doon sa garden, sa paradise. And death was now the expectation. Di ba? Expectation noon. In the napagandang relationship ng tao sa Panginoon, there was life, everlasting. Pero ngayon, pumasok na ang death. Misery. Yan po naging status quo ng sitwasyon ng tao, ng sangkatauhan. Kaya nga nagkaroon na ng, si Abel, pinatay si Cain, pinatay ni Abel. Masok na, pag-aaway-aaway, lahat na ng kaguluhan na dulot ng kasalanan.
The picture of what humanity could have been, yung original plan of God, became a picture of what humanity is. Yun ano na nangyari? A people who are in rebellion against God. A people who could always expect death dahil sa separation from God. Napahiwalay na tayo sa ating Panginoon dahil sa kasalanan. Yun na po ang new normal. Yun na po ang status quo ng sangkatauhan. Okay, but, ito napakaganda, God gave us hope in Jesus. Hope in Jesus. Si Jesus po ang solution that this status quo of sin would not last forever. Okay, kaya nga with that, we can think of a fresh start. Panibagong panimula. Katulad po nung sa Old Testament, si Noah. Okay? Kinitil po ng ating Panginoong Diyos ang lahat ng tao except for Noah and his family and all the creatures, animals na pinasama ni Lord doon sa the ark, malaking barko, to save what is worthy of saving, to start anew, panibagong panimula sa pamamagitan ng pamilya ni Noah at ang kanyang mga anak. Di ba? Wala na yung mga dati na makasalanang sangkatauhan. Magsimula po a restart ng mundo through Noah, a fresh start. We can also think of the promise ng ating Panginoon through Abraham. Diba sabi ni Abraham, tama na yung buhay mong luma na yan. Humayo ka. Okay? And you will be a blessings to all the nations. Yung nga, dahil sa obedience ni Abraham, siya humayo, iniwanan niya yung kanyang bayan at humayo siya doon sa isang lugar na wala siyang ka-idea. Pero sinabi ni Lord, humayo ka. And I will bless you. Indeed, through Abraham, we are blessed. Amen? And you become a blessing to others as well. Okay, alalahanin mo, you are a blessing. Hindi lang, bine-bless ka ni Lord. Hindi, nice ni Lord, you become a blessing to others. Huwag natin sarilihin yung blessing na pinagkakaloob ni Lord. Okay, pinili ka niya so that you can become a blessing to others. To your family, more so, iba pa ang tao na makakasalimuha mo. In Proverbs 11:25, the Message translation, the one who blesses others is abundantly blessed. Yun. Kaya ka nabibless kasi you bless others. Those who help others are helped. Sinong tumutulong sa inyo? Sino nagbe-bless sa inyo? Ating Panginoon. And because of Him, as you are blessed, I pray that you become a blessing to others. Amen? So, ano ibig sabihin niyan? Do not get stuck with the status quo. Ayaw ng ating Panginoon manatili ka dyan sa iyong kinatatayuan ngayon. Ayaw ng Diyos na manatili ka sa kinalalagyan mo ngayon. Okay, itong 2023, goodbye. Okay? Maghanda ka na sa gagawin ng ating Panginoon sa 2024. Amen? Maghanda ka, kapatid. Okay, ngayon pa lang pagdating ng 2024, all of us will become 1 year older. Yung pinanganak ng February, lipi, ano ba tawag doon? Praise God, hindi ka pa tatanda. Di ba? Marami sa inyo ngayon, mas kakapal pa ng kaunti ang buhok nyo. At meron namang mababawasan. Merong mamumuti. Yun yung nag-aalala uy, meron na akong uban. Yun Again, we are time-bound. Moving forward. Ang time natin always moving forward. Towards eternity. Okay? Tayo naghahanda. So we become older. Kakaroon na tayo ng more wrinkles, maaari. Pero I pray na we become wiser. Amen? Okay? Promotion is awaiting you, kapatid. Handa mo yung promotion. Kasi ayaw ni Lord na manatili ka lang dyan. Ordinaryong empleyado, no, you will be promoted. Ordinaryong businessman, no, marami pang kliyente na darating. Amen? Yun. Palaging gumagawa ng bagong ating Panginoon. Okay? Changes are about to happen. Okay? This year, expect for the worst. Okay? Expect for the worst. Of course, marami ring dadaan ng mga pagsusubok. Pero napakagandito, hope for the best. Ayun. Expect for the worst, pero hope for the best.
Okay. Sa Ecclesiastes 3:11, sinabi dito, God has made everything beautiful in its time. Everything, sabi ni Lord, beautiful in its time. Wala pong pangit sa mata ng ating Panginoon. He has also set eternity in the human heart. Yet no one can fathom what God has done from beginning to end. Okay. Hindi pa natin naintindihan, pero yun nga merong ginagawang maganda palagi ang ating Panginoon. Maaaring sa tingin natin, hindi ito maganda. Meron kang pagsusubok ngayon, maaaring, Lord, hindi ko kaya to pero sa totoo lang, merong gusto mangyari si Lord sa iyo May purpose palagi. That's why you're going through something. Okay? Diba, trials and may trials muna bago ang triumph. Hindi pwedeng puro triumph. Wala ka naman pinagdaanan May pagdadaanan ka. May bibigay sa'yo si Lord. Para masabi mo, Lord, thank you for the triumph. Amen? Yun lang yun Kaya nga, expect for the worst. Hope for the best. Okay. There is beauty in everything God has created. He orders all things and upholds their purpose. Lagi may purpose si Lord. We may not always understand. Hindi natin maintindihan why God allows things to happen in our lives that may cause pain, that may cause fear, that may cause worry. Okay, pero we can trust that He has a beautiful purpose for it. A beautiful purpose. Napakaganda pong layunin ng ating Panginoon para sa bawat yugto ng buhay natin. So I pray na we can walk in it. Ano mang pinagkakalob sa'yo ng buhay sa darating na taon, walk in it with hope. Can I call somebody from worship as I begin to close? Sabi po sa Isaiah 43:18-19, let me read sa New Living Translation. But forget all that. It is nothing compared to what I am going to do. Forget all that. Mga triumphs mo nung nakaraan. Yun ang inaano mo ngayon Pinanghawakan mo. Pero sinasabi ni Lord, forget all that. Kalimutan mo na yan, kapatid. Kalimutan mo na yan, anak. Wala ang gagawin ko ngayon sa nangyari sa'yo. Sa bawat tagumpay mo nung nakaraang taon, itong taon na to, meron pang, that is nothing compared to what I am going to do in 2024. Sabi sa verse 19, I am about to do something new. Bago. Hindi luma, hindi panis. Bago. Okay? Bagong pinagkakalob ng ating Panginoon. See it with faith. Ngayon, just imagine. Look into 2024, even right now. Lord, anong inihanda mo sa akin? Maling ayaw mo ng mga pagsusubok ayaw natin. No? Pero magiging bahagi yan. Again, expect for the worst, but hope for the best. Hope in God. I have already begun. Nagsisimula na ang Panginoon. Ngayon pa lang may ginagawa na siya. Maaaring, I don't know what you have been through. Maaaring nawawalan ka na ng pag-asa. Parang hindi mo nakita ang ganda ng season na to. Pero God is preparing something new. Isang bago makita lang through your eyes of faith. Through eyes of hope. Sabi ni Lord, do you not see it? Hindi mo ba nakikita? I will make a pathway through the wilderness. Sino ba sabi? Wilderness. Parang pag nandun pa lang yung word, wild. Napakagulo. Mga gabi nga, magiging medyo magulo. Kasi marami pa sa ating mga kababayan, hindi pa natututo. Gusto nilang paputok. Gusto nilang sumabog ang kanilang mga kamay. Gusto nilang mabingi. Gusto nilang hikain. Sa lahat ng usok na yan mamayang gabi. Dahil sa paputok. Sa kaguluhan na yan, God is making a pathway. Hindi ba nyo marami ngayon, dito sa Quezon City, meron na lang places na pwedeng nagano lang inyong mga, pailaw na nga lang hindi na paputok. Diba? Something new. Kasi I remember when I was in England, nasa United Kingdom po ako for a year. Nandun ako for my master's. Bagong taon ng tahimik. Parang hindi bagong taon na. Pero napakalaga ng peace. Na alam mo,
The year is changing. And yet God is still there. Hindi natin kailangan na mag-ingay. Actually, Chinese New Year. Sila nagsimula ng paputok. Parang araw, mawala yung evil spirits sa putok. Spirito nga yun eh. Hindi mo matatakot ng putok. Kailangan natin liwanag. Liwanag ng ating Panginoon sa bawat tahanan, sa ating mga puso. Amen? Okay. Sabi nun, pathway through the wilderness. I will create rivers in the dry wasteland. Kung saan may pangangailangan yung parang wala na eh. But God will put something, rivers. Okay. Anong river, di ba? Ano yun eh? Tubig, ilog na umaagos. Tulad ng ating Panginoon, aagos siya sa iyong buhay. Sa bawat parang tigang ka na sa buhay, parang walang-wala na. Okay. Pero God is putting that hope in our hearts, even right now, as I speak. So as we look forward to the new year, 3 things na gusto ko pong pinapaabot ng ating Panginoon. Instrumento lang po niya ako at ito'y nais niyang ipaabot sa ating lahat. Unang-una, hold on to Jesus. Hold on to Jesus. Trust Jesus. Magtiwala tayo, kapit lang tayo sa Kanya. In Isaiah 41:10, fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you. I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. Para talagang mas maintindihan natin sa ating wika, sabi ito, huwag kang matakot. Okay, we don't know what's ahead of us in 2024, pero sabi ni Lord, huwag kang matakot. Sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa, sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka. Oo! Sabi ni Lord, oo, ikaw ay aking tutulungan. Oo! Ikaw ay aking aalalayan ng kamay, ng kanang kamay, ng aking katuwiran. Hawakan ka. Kaya hold on. Kapit lang tayo sa ating Panginoon. Huwag kang bibitaw, kapatid. Huwag kang bibitaw. Pangalawa, so una, hold on. Pangalawa, hope in Jesus. Hope in Jesus. In Ephesians 3:18-19, I pray that the eyes of your heart may be enlightened in order that you may know the hope to which He has called you, the riches of His glorious inheritance in His holy people, and His incomparably great power for us who believe. Medyo mahirap intindihin, pero sa wika natin. Same verse. Sabi dito, yamang naliwanagan ang mga mata ng iyong puso. I pray na talagang naliwanagan, nagkaroon ng revelation upang malaman ninyo kung ano ang pag-asa sa Kanyang pagtawag. Pag-asa sa Kanyang pagtawag. Patuloy tayong tinatawag ng ating Panginoon. Kaya ka nandito, kapatid. Tinawag ka niya. Patuloy ka niyang tinatawag. And I pray na nandun napupuspos ka ngayon ng pag-asa. Kung ano ang mga kayamanan ng kaluwalhatian ng Kanyang pamana sa mga banal. Tayo po yun. He's speaking about us. Mga banal niyang anak. Sabi niya, I am holy and I want you to be holy. He's pouring out His holiness to us all right now. Pouring out His holiness because we are His sons and daughters. At kung ano ang di masukat na kadakilaan ng Kanyang kapangyarihan sa atin na sumasampalataya ayon sa paggawa ng kapangyarihan ng Kanyang lakas. Yes, God is giving us well as that power. The power to overcome. Power of hope. Power of faith. The power of success. Okay? I don't know, pero napakamatinding pananalita po ito ng ating Panginoon para sa ating lahat. In Romans 15:13, may the God of hope fill you with all joy and peace as you trust Him, so that you may overflow with hope by the power of the Holy Spirit. Sa ating wika, puspusin nawa kayo ng Diyos ng pag-asa. Wow, puspusin tayo ng pag-asa. Praise God, salamat Panginoon. Ng buong kagalakan at kapayapaan sa pananampalataya upang kayo'y sumagana sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo.
Again, God is giving us that power through the Holy Spirit. Receive it right now. Receive it in faith. Hallelujah. Thank you, Lord. And number 3. So ano yung una? Hold on. Number 2, hope in Jesus. And number 3, hear from Jesus. Napakalaga po. Kasi maraming beses hindi na tayo marunong makinig. Ito nga, mamaya, bibingihin tayo ng maraming paputok eh. Binibingi tayo. Pero I pray na manatili yung ating spiritual hearing. Habi po sa Romans 10:17. So faith comes by hearing. What is told and what is heard comes by the preaching of the message that came from the lips of Christ, the Messiah Himself. Again, instrumento lang po ako ng ating Panginoon. And I pray na yung preaching na to, yung message na to, that came from God Himself, will truly bear fruit in our hearts, in our lives. Maging binhi ang mga salita na to na nadidinig natin ngayon. At ang ating mga puso ay tulad ng isang matabang lupa na kung ang isang binhi na yan ay lalago, mabubuhay sa ating buhay. And it will bear fruit. In Jesus' name. Amen? In Psalm 85:8, let me hear what God the Lord will speak. Let me hear. Hear what God the Lord will speak, for He will speak peace to His people. To His saints, tayo po yan. But let them not turn back to folly. Sa ating pong wika. Pakikinggan ko ang sasabihin ng Panginoong Diyos. Sabihin mo yan, pakikinggan ko. Dahil nangangako siya ng kapayapaan sa atin na kanyang mga tapat na mamamayan. Tapat ka ba, kapatid? Alam ko, nandito ka eh. I pray na hindi ito lang. Kaya napakalaga po ng preaching eh. Na naandun tayo every Sunday. Kung itong 2023, hindi ka fully committed sa Sunday services natin, I pray na this coming year, talagang committed ka. Okay? Na hindi ka lang committed sa ating online prayer meetings. I pray na hindi ka committed sa iyong kama. I pray na nandun ka. Even sa YouTube, nakikinig ka sa Facebook. You are there, participating, engaged. Maaaring hindi ka nakikita, pero as people are leading in the time of prayer, time na nakapakinig tayo ng salita ng Diyos, nandun ka. Bahagi ka. Okay? Hindi nga eh, dahil mangako siya ng kapayapaan sa atin sa kanyang mga tapat na mamaya. Iyan ay kung hindi na tayo babalik sa ating mga kamangmangan. Hindi na tayo babalik. Kung yung dati mo noong 2023, huwag mo nang balikan yung kapatid. Kung every prayer meeting, sa replay ka na lang. I pray na, kaya mong gumising, kapatid. Kaya mong bumangon at maging bahagi ng ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating panalangin. Maring hindi para sa atin, pero sa iba na tunay na nangangailangan. Kailangan nila ng kapangyarihan ng iyong panalangin. Na tayo sama-sama sa panalangin upang ipanalangin ng isang kapatid na mayroong matinding pangangailangan na gumaling mula sa cancer, isang matinding karamdaman, sa isang matinding pinagdadaanan ng pamilya. Kailangan nila ng ating panalangin. And I pray na magiging bahagi kanyang kapatid this coming 2024. Nga, hindi na tayo babalik sa dati. As we usher, as we welcome the new year, let us surrender our plans to Him and trust Him. Isuko po natin ang ating mga plano sa Kanya. In Proverbs 19:21, many are the plans in a person's heart, but it is the Lord's purpose that prevails. Sa ating wika, ang tao ang nagpaplano, ngunit nasa Panginoon ang kaganapan nito. Kaya yung plano mo, Lord, I pray na ito'y plano mo nga po para sa akin. Para sa aking career, para sa aking business, para sa aking pamilya. I-align natin yung ating plano sa plano ng ating Panginoon. In Proverbs 3 verses 5-6, trust in the Lord
with all your heart and lean not on your own understanding. In your ways, submit to Him. Isuko natin, and He will make your paths straight. At siya mismo magpapakita sa iyo ng daan. Ito ang tahakin mo, anak. The best way to start the new year is with Jesus. Amen. Hindi po yung mga bilog na bagay. Maraming mga pamahiin eh. Pero pinakatunay doon yung ating Panginoong Jesus. Sa Kanya natin ibigay ang lahat. Lord, ihanda mo ako, Panginoon. Ano mang, Lord, haharapin ko sa 2024, Lord. Samahan mo ako, Panginoon. Take some time to reflect on the past year. Okay, alalahanin mo, ano nga bang nangyari? Ask God for specific word, scriptures to believe, to guide us for the new year. And meditate on His faithfulness and promises. Make January 1. Bukas na po yan, mamayang alas 12 ng ating gabi. 12:01. Yuhu! 2024 na. January 1 na. So make January 1 a fresh start and an exciting new beginning. Let us be standing on our feet. Hallelujah. Yes, Lord. Hallelujah. Lord, patuloy kaming lumalapit sa iyo. Patuloy kaming umaasa sa iyo, aming Panginoong Diyos, aming Panginoong Jesus. Lord, hindi ko alam kung anong pinagdaanan ng bawat kapatid ko dito itong lilipas na 2023, oh God, Lord. Anumang, Lord, pain, anumang dagok ng buhay, Panginoon. Pero Lord, as we come before 2024, oh God, bagong taon, bagong pag-asa, bagong, Lord, yugto ng aming buhay na pinagkakaloob mo this coming year, oh God. I pray, oh God, Lord, ng bawat isa sa amin, Lord, patuloy nakakapit sa iyo, Panginoon. To hold on to you, oh God, Lord, as you guide us with your hand, with your right hand, as you hold on to us, Lord. We will hold back, Panginoon. Hindi kami papalag, Panginoon. Ano man mangyari, Panginoon, hindi kami papalag. Hindi kami bibitaw, oh God. In the name of Jesus, Lord. Jesus' name, Panginoon. And I pray, Lord, na tunay nga pa, Panginoon, we will hear from you, oh God. Maraming beses sa Panginoon, hindi na kami marunong makinig. Unang-una, Lord, yung gusto mong gawin namin, Panginoon. Yung gusto mong dapat namin pagdaanan, Panginoon. Minsan, Lord, ayaw namin ito, oh God, Lord, eh. Pero, Lord, pinagdadaanan pa rin namin, Lord. Pero, Lord, I pray, oh God, Lord, as we leave behind, oh God, Lord, mga pains namin, Panginoon, mga kapalpakan, Panginoon. Alam ko, Panginoon, binibigyan mo ko kami panibagong panimula for this coming year. As we leave, Lord, this year behind, oh God, 2023, we leave it behind, Panginoon. Hindi na kami lilingon, oh God, pabalik. Pero Lord, we were looking forward. Looking at the light, Panginoon, yung ilaw, Lord, na binibigay mo sa amin, Panginoon. Liwanag, Panginoon. Bagong pag-asa, Panginoon, as we come before you, Lord, in hope. Oh God, Lord, maring meron, Lord, nang lulupaypay sa kanilang pag-asa. Malapit nang mawalan, Panginoon, malapit nang bumitaw sa iyo, oh God. I pray, Lord, for a renewed strength. Renewed faith in you, oh God, in Jesus' name. Lord, we thank you, God, Lord. We thank you, Lord, for 2023, Lord. And I thank you, God, Lord. We thank you, Lord, as you prepare us to face 2024, Lord, with a fresh start, with new hope in you, oh Lord, oh God. Maraming salamat, Panginoon. I pray, oh God, Lord, that as we wait on you for the coming year, tunay nga po, Panginoon, we will know, Lord, you are speaking to all of us. I pray, Lord, that everyone, oh God, Lord, will have their spiritual ears listening to you, Panginoon. Discerning, oh God, Lord, your word. Ang buhay, Lord, na nais mong tahakin namin, Panginoon. In the name of Jesus, oh God, Lord. I pray, oh God, Lord, that
that life, Panginoon, will be full of hope, O God. Puspos kami ng iyong pag-asa, Panginoon. Puspos kami ng iyong pag-asa, Lord, in our lives, O God, Lord. That's why, Lord, we rejoice. We rejoice, Lord, for this coming year. In the name of Jesus, O God, Lord. As we gather even, Lord, tonight, as we gather with family, I pray, Lord, na nandun ka sa kalagitnaan, Lord, ng bawat pamilya. Na alam namin, Panginoon, sasamahan mo kami, Panginoon. Walang maiiwan, O God, Lord, pagkat alam namin, Panginoon, Lord, you are always moving. Never for a moment have you forsaken us, O God, Lord. Emmanuel, God is with us. Lord, as we, Lord, have the picture of a baby, a new start, O God, Lord, the baby, the infant Jesus, O God, Lord. Patuloy mong, Lord, born in us, birth in us, O God, in the name of Jesus, O God. To give us, O Lord, that much hope, Panginoon, ng bagong pag-asa, Panginoon, bagong buhay, O God. In the name of Jesus, O God, Lord. In Jesus' name, Lord. Come on right now. I want everyone to raise up your hands to God right now. Raise those hands up in surrender, in submission to our God, who will be leading us to this coming year. Lord, I pray, Lord, for your presence. I declare your presence, O God. I speak, O God, Lord, of power in the lives of each one, O God. Lord, huwag kami manghina, Panginoon, pagkus, O God, Lord. Lord, hayaan mo ang liwanag mo, Panginoon, ang siyang magbigay sa amin, Lord, ng God, Lord, ng tamang direksyon, O God, Lord, na tatahakin namin, Panginoon, sa darating na taon na to, Panginoon, O God, Lord. In the name of Jesus, O God, Lord. Sa pangalan ni Jesus, O God, Lord. Lord, I pray, Lord, that truly indeed, O God, Lord, you are our mighty counselor, O God, Lord. You are our Prince of Peace, O God, Lord. You are our mighty Father, O God, Lord, in the name of Jesus. And I declare that over every one of us, O God, Lord. Over, O God, Lord, Destiny Church, O God, Lord, wherever they are, Panginoon, sa mga nanonood ngayon, Panginoon, online. I declare that over everyone, O God, Lord, who have heard your word, O God, Lord, your word that will inspire us, O God, Lord, that will put confidence, that will put faith, that will put hope in our hearts, O God, Lord, as we begin 2024, O God, Lord. Lord, we thank you, Lord, and we praise your name. We continuously just worship you in this place right now. Let's worship God right now. Hallelujah, Lord. Yes, Lord. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness. Lord, you're faithful, O God. To me. Carried in everlasting arms. Carry us, Lord. You'll never let me Hindi mo go. kami pababayaan namin, Panginoon. I Titiwala sing sa iyo, to Lord. you, Lord, a hymn why we of love you back, O love God. for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go. And we sing hallelujah. Hallelujah. Sing to you, O God. Praise you, Lord. For your faithfulness, faithfulness to me. Make that a prayer to our Lord right now. Everlasting arms, you'll never let me go. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I
us, O God, Lord. We know, Lord, O God, you will never let go of us, O God. Alam ko, Panginoon, tinatanganan mo kami, Panginoon, ng iyong kamay, ng iyong righteousness, Panginoon, ng iyong kanang kamay, Panginoon, na puspos ng iyong katuwiran, Panginoon. I pray that every one of us, O God, Lord, we just hold on back to you, O God. You are our hope, Panginoon. Jesus, you are our hope. And I pray, O Lord, O God, as we start this year, as we contemplate on your word, as we meditate on your word, Panginoon, we will truly hear from you, Panginoon. Lord, teach us to listen again. Teach us, O God, in the name of Jesus. In Jesus' name. And right now, bago pa magtapos ang taon na to, I know God is speaking in the hearts of everyone. At ang pinakamagandang regalo po, the gift, na katulad po ng season na to, the gift of Jesus in our heart. And I know God is giving that opportunity sa bawat isa na hindi pa ibinibigay o sinusuko ang kanilang buhay sa ating Panginoon upang tanggapin ang ating Panginoong Jesus. The best gift na matatanggap mo sa oras na to, that is Jesus. At you can only receive Him by just a simple prayer. Tatanggapin mo ang ating Diyos bilang iyang Diyos, iyang isa Diyos na siyang iyong tagapagligtas sa lahat ng bagay na ito. As we come before 2024, I pray na ikaw yan. I'll just count 1, 2, 3. And at the count of 3, I want you to raise your hand. Taas mo lang iyong kamay bilang tanda ng pagtanggap mo sa ating Panginoong Hesus upang siya iyong maging gabay, iyang Diyos sa darating na taon. Maaaring hindi mo siya, naramdaman mo parang hindi mo siya kasama nitong 2023, but now, God is giving that opportunity. Bawat isa na, even right now, you like to renew mo yung pagtitiwala, yung pag-asa sa ating Panginoon. If that is you, I will just count 1, 2, 3. At the count of 3, I want you to raise your hand and I will just lead you in a short prayer of surrendering your life, receiving Jesus into your life. Amen? So, again, at the count of 3. 1, 2, 3. Raise your hand if that is you. Meron ba? Yes, I see that hand. God is seeing that hand. Yes. Sino pa? Just simple act. Simple lang, kapatid. Taas mo lang yung kamay bilang tanda ng yung pagtanggap sa ating Panginoon Jesus. And it is the best gift before we even leave 2023 behind. Napakaganda pong pagkakataon na ibigay yung puso mo, buhay mo sa ating Panginoon. As God leads us into 2024. Yes. Sa mga nagtaas ng kanilang kamay, maaaring nahiya ka pa. Pero samahan mo ko sa maiksing panalangin na to. Aming Panginoong Jesus. Salamat po sa iyong buhay. Salamat po sa iyong sakripisyo sa krus ng Kalbaryo. Ngayon, aking Panginoong Jesus, isinusuko ko ang aking buhay. Pinagkakalob ko ang aking puso para sa iyo. Panginoon, patawarin mo ko sa lahat ng aking mga kasalanan. At simula ngayon, isasabuhay ko ang buhay na ipinagkaloob mo sa akin. Na puno ng pag-asa, nakasama kita sa bawat yugto ng aking buhay. Salamat, aking Panginoong Jesus. To those who made that prayer, let's just like to make this prayer for you. Lord, we thank you, God, Lord, for this opportunity, for this time, Lord. I know, God, Lord, nababasa mo ang puso ng bawat isa. Maaaring ngayon, nahiya sila magtaas ng iyong kamay. Sa kanilang kamay sa iyo. Pero I know, Panginoon, sa kanilang puso, alam ko, Panginoon, tinatanggap ka nila na kanilang Diyos, na kanilang Ama, na kanilang tagapagligtas. And I pray, O God, Lord, even right now, Panginoon, show yourself powerfully sa kanila, Panginoon, na ikaw ay tunay na Diyos na buhay, na ikaw, Diyos, aming Diyos, ay magiging kasama namin sa bagong taon, sa bawat yugto ng aming buhay. Maraming salamat, aming Panginoong Jesus. In Jesus' name, amen and amen. Palakpakan natin ang Panginoong Jesus. Yes, so, again, Lord, as we close in prayer, Lord, we thank you, God, for this morning. Salamat, Panginoon, for your message, for your word, to give us, Lord, hope, O God,
for the coming year, O God, Lord. As we leave 2023 behind, Lord, we thank you, Lord, for 2023. And Lord, we come in full hope sa iyo, Panginoon, as we hold on to you, as we hear from you, Panginoon, for this coming year. Maraming salamat, Panginoon, sa aming paghiwa-hiwalay nito, Panginoon. Samahan mo, Panginoon, ang bawat isa sa magiging mga celebrations namin tonight, Panginoon, as we, O God, Lord, sa pagsalubong namin ng 2024. Maraming salamat, Panginoon. I pray, Lord, ingatan mo po ang bawat isa. I pray, Lord, na tunay nga po, Panginoon, manunood na lang kami ng celebration, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa mula, Lord, sa paputok. Even, Lord, from stray bullets, O God, Lord, in the name of Jesus, O God, Lord, in Jesus. Lord, we thank you, God. Maraming salamat, Panginoon. We love you, O God. In Jesus' name we pray. And everyone say, Amen. Yes. You're watching Destiny Church. If you would like to check more resources or donate to this ministry, you can download the Destiny Church PH official app or log on to www.destinychurch.org.ph/give.